Sino rito yung nakaranasan ng break up? Yan, break up. Sino narito yung na-break at saka brinake? Naranasan nyo, mam-break o kayo brinake? Nako talaga, mga conceited o sila daw ng break ko. Sige na, kayo na yung maganda, kayo na yung mga gwapo. Ha? Kayo na yung mga mababait. Pero alam nyo kasi, kapag ka ikaw ay galing sa isang breakup, hiwalayan, ang sabi ng isang Christian psychologist, one of the antidotes, isabihin, isa sa mga pwede makagamot sa isang sugatang puso is making your hands busy. Making your hands busy, tapos take care of yourself, kakain ka. Yung iba kasi, pag galing sa hiwalayan, ayaw kumain. Pag babae, mapuputulan yung buhok. Ganun eh. Kaya kumisan ay hindi nagiging maganda ang experience. Pero kapag ka nahimasmasan na, naipag-pray na, nakakausap na ng cell group leader, nakakausap na ng mga ministry heads, lumiliwanag ang pag-iisip. Nakausap na ng mga kapatiran, ng mga leaders natin sa church, nagiging maayos hanggang sa masasabi mo na hindi ako pwedeng ganito. Kailangan ako mag-move on. Kailangan ako mag-move on, hindi pwedeng ganito. Alam niyo ba na yung napag-uusapan natin ngayong gabi? When moving on is your last option. Walang magsasara ng inyong mga ano ha. Yung mga naka-on cam dyan ha, walang magsasara ha. So, when moving on is your last option. Babasa ako ng verse sa Bible. Ito kasi yung kwento tungkol sa kapatid natin na itong si Abraham nananahimik eh. Bigla ba namang ipinhandog yung kanyang kaisa-isang anak. At ang sabi ng Bible ay masakit yun sa kanya. Eh kasi nga, bigay yun ni Lord sa kanya. Tapos, nanganak yung asawa niya at the age of 100. At pagkatapos eh, mano sanang paglabas ng anak eh, pinahandog na agad. Aba, pinalaki pa. Pinalaki pa ng konti. At nung malaki-laki na, at saka naman, ihandog mo ikaw sa akin yan. Naku, eh paghandog na yun eh, ang term ng Bible ay burnt offering. Ibig sabihin, parang hayop, sasaksakin, papatayin, susunugin. Parang hindi matake yun. Pero alam nyo, si Abraham katulad natin, na Kristiyano, sa panahon natin, ay contemporary nating words na pwede sabihin, believer, nakakilala kay Lord. Pero alam mo yung maganda sa kanya ay kahit yung mga bagay na parang pwede niya questionin, pwede siya magtampo kay Lord, pwede sumama ang loob niya. And the only option he had was to move on. Kaya ngayon ang tanong ko sa iyo, are you willing to move on? When moving on is your last option? Kailan ka huling nasaktan? Kailan ka huling ni-reject ni Lord yung prayer mo? Anak, mali ang prayer mo na hindi pwede yan. Hindi pa yan pwede sa ngayon, anak. Huwag mo ipilit, anak, hindi pa yan pwede sa ngayon. So, minsan masakit. Pero, that's the best way to do it. Sabi ni Lord, I know everything. My ways are not your ways. Hindi mo naiintindihan ng mga pamamaraan ko. Pero I'm always thinking what is best for you. At ikaw naman bilang believer, the only thing we can do is to move on sa utos ng Panginoon. So basahin lang natin yung verse sa Bible sa Genesis 22. Babasahin lang natin yung verses 1 and 2, 4 and 5. Yan. 1 and 2, daanan na nga natin yung 3. 1 to 5. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Kasi sinasabi ko rito na, paano we will come back to you? Saan ang galing yung kanyang paniniwalang siya makakabalik pa? Yung na yung gabi po sa pag-usapan natin. He moved on with expectations. Na alam niya may gagawin si Lord pagka siya sumunod,
Kung minsan pag nagsasaktan tayo, ayaw na natin sumunod. Pag nasasaktan tayo, ang gusto nating mangyari ay magpatuloy na lang mabuhay sa sakit ng puso at sakit ng kalooban. Pero gusto ko sabihin nyo na, sa inyo na the best way to move on ay yung panahon na parang wala ka nang magagawa. That's the only option you have. That is moving on. Okay. Alam nyo kasi, merong part dito na gusto kong pagbulay-bulayan natin at pag-isipan nyo mabuti. Ang linaw-linaw, ang sabi ng Bible, kinausap niya yung servant ng dalawa na kasama niya. Ang sabi niya, stay muna kayo rito. Ako at ang bata ay paparoon sa bundok, sasamba lamang kami at kami babalik. Yun ang gusto kong pagnilay-nilayan natin ngayong gabi. Saan galing yung idea niya na siya makakabalik pa? Saan galing yun? Bakit kailangang isipin natin na siya makakabalik pa? Bakit kailangan yung paniwalaan na babalik kami? Hindi nga ganun ang sabi ng Bible eh. Ang sabi ng Bible, pag binasa nyo, ang nakalagay, kailangan niyang ihandog ang kanyang anak, kaisa-isang anak, ang pinakamamahal niyang anak, sa bundok ng Moriah. Number one tayo ha. Sabi natin, I and the boy will go to the mountain, babalik kami, we will just worship the Lord there. Number one, mapapansin mo dito yung kanyang karanasan na nagpapaliwanag kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Ang una dito yung the goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos. Saksing-saksi si Abraham sa kanyang karanasan na dati siyang wala. Yan. Alam na alam niya na dati siyang walang anak. At dahil naman sa kabutihan ng Diyos, kahit siya'y matanda na at maging kanyang asawa, sila ay nagkaanak. Napaka-imposible. Physically, you cannot fathom how God did it. Paano ba? Paano sila nagka-baby? Would you imagine, 100 taon na si Sarah? How did they do it? Paano nangyari yun? Pero nga, ang Diyos natin, napakabuti. God has His own ways. Kung minsan din natin maintindihan ngayon. Alam niya, tandaan niyo ito ha, alam niya dati siyang wala. At dahil sa kabutihan ng Diyos, nagkaroon sila. At yung Diyos na yan, na napakabuti, ay ang nagsabi, ang bigay ko sa iyo na anak, ihandog mo sa akin. Kaya dito kung mapapansin nyo, I and the boy will just worship there and we will come back. Could you imagine? Saan galing yun? Kasi alam na alam niya kung gaano kabuti ang Diyos. Alam na alam niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. At sabi rito ng Bible, dumating pa siya sa point na itinaas niya ang kanyang kamay. At nung sasaksakin na niya yung bata, nangusap sa kanya ang anghel ng Panginoon. Alam niyo kung minsan, nasusukat ng lubos ang kabutihan ng Diyos sa atin, depende sa extent ng iyong pagsunod. Up to what extent you're willing to obey God without questioning God. Sometimes before we obey, we question God. We ask God, Lord, why? Lord, ba't mo kukunin? Hindi eh. We will just worship there and we will come back. Ang hirap intindihin noon. Ang hirap unawain. But because he understood the goodness of God, hindi ito papayagan ng Diyos sapagkat alam ko ang Diyos ay mabuti, kaya ang gagawin ko lang dito is to move on. Do you imagine, sabi ng Bible, maaga pa siyang gumising at pagkatapos ng ayos ng mga panggatong, nang enough na yung wood na kanyang naputol, tsaka siya lumakad, at habang sila naglalakbay, pabigat na pabigat ang kanyang kalooban. Diyos, isipin nyo, no? Bakit niya sinabi na babalik kami? Ihahandog nga eh. Yun ang puhunan ng Kristiyano. Yung kanyang purong karanasan. When you have a pure experience with God, you can hold on to God. Kapag meron kang karanasan na pure, dalisay, totoong karanasan kung paanong minsan pa sa buhay mo ang Diyos ay kumilos, hindi ka matatakot na humawak sa kanyang pangako na kahit parang hindi mo maintindihan katulad ni Abraham, ikaw ay susunod. Kaya ito yung sinasabi natin, yung sabi natin, the goodness of God. Napakabuti ng Diyos eh. Sipin mo, nung sasaksakin na niya, sinaway siya eh. Huwag mong saktan ang bata. At dito mapapansin ninyo na ang Diyos may pakialam sa atin. Ulitin ko ha, ang Diyos may pakialam sa atin. Alam ni Lord ang iyong damdamin kung nasasaktan ka. Alam ni Lord ang damdamin mo kung parang nagtatanong ka.
God cares about our emotions, God cares about our feelings, pero hindi niya papayagan na gumawa ka tayo ng mga bagay na makapagpapasakit ng kanyang kalooban. Hindi niya rin gusto yon. Pero ang siya mapapansin ninyo ay natuwa ang Panginoon nung siya ay nakakita ng kanyang anak na handang sumunod up to the extent na sundin niya yung tinatawag na slaying his son. So, kumusta ka? Ano ang mga bagay na hinahawakan mo ngayon sa Panginoon na parang hirap kang kumilos kasi ang dami mong tanong, hirap kang gumalaw kasi ang dami mong niisip, pero dahil kilala mo na ang Diyos ay mabuti, susunod ka pa rin kahit hindi mo maintindihan, gagalaw ka pa rin kahit parang hindi mo maunawaan. Ang sabi dito ng Bible, babalik kami. Wow! Paano babalik? Ihahandog nga eh. Kaya gusto isipin nyo, grabe yun si Abraham, no? Yung experience niya kay Lord na napakabuti kasi ng Diyos kay Abraham eh. Alam nyo, puhuna nating Kristiyano yung ating karanasan sa Panginoon. Ang tagal mo ng Christian, napakaraming beses mo nang nasubukan kung ano kabuti ang Diyos. Pero hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin sa Diyos. Napakahaba na ng karanasan mo bilang mananampalataya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang iyong pagdududa sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Uulitin ko. Kung ang Diyos ay, ang plano lamang ay pahirapan kanya sa iyong buhay Kristiyano, hindi na niya pabayaan makilala mo pa siya. Ang layo na narating mo sa buhay Kristiyano. Nakatawid ka na ng Ilog Jordan, nakatawid ka na ng Red Sea. Ang dami mo ng mga trials na na-overcome. God did not allow you to cross those kinds of problems if God has a plan to abandon you. Walang plano ang Diyos na pabayaan ka. Alam mo kung sino kalaban mo, yung isipan mo at yung paniniwala mo sa kapaligiran. Sometimes, we believe more on this noisy environment than believing that God is magnificent, na ang Diyos kayang kumilos. Paniwala ka na sinasabi ng paligid, nakalimutan mo na ang Diyos natin ay napakamakapangyarihan. Ulitin ko uli, ang Diyos ay mabuti. Kaya nga pag kinakanta natin yung sabi ko nga, kantahin natin ang walang kamatayan, kay buti-buti mo, Panginoon. Talaga naman eh. Lumang kanta pero nagpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Ngayong gabi gusto kong sabihin sa iyo ha, kung parang ikaw ay bibitaw na sa iyong pananampalataya, mabuti ang Diyos ate. Mabuti ang Diyos kapatid, brother, sister, nanay, mabuti ang Diyos. Napakabait ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga ang sabi niya, call unto me and I will answer you. Kumbaga, nasa pagtawag natin, what's the problem with Christians today? Mas naniniwala pa tayo na ang ICC ay hindi na mapapabalik si Duterte. Mas naniniwala pa tayo na ang gobyerno natin ay talagang magkakagulo na. Ang daming balitang ganyan. Ang Pilipinas na magkakagulo na, si Duterte hindi na makakabalik. Whatever is happening in our country, God remains to be good. Ang Diyos natin hindi nagbabago yan. Ang Diyos natin kahit kailan, hindi kanya pababayaan. Eh mga kapatid, isipin yung mabuti ito. Sabi niya, maiwan muna kayo rito ha. I and the boy will go over to the Mount Moriah, then we will come back. We will just worship Him. Saan galing yun? Saan galing yun? Grabe, nakahawak siya sa kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ko, kahit para hindi ko maintindihan, hahawakan ko yung aking karanasan sa Panginoon. Ganun ang Diyos, kapatid. Nakalimutan mo na ba ang mga karanasan mo sa Panginoon? Yung Diyos na tinawagan mo noon na ikaw ay sinagot ng Diyos ay hindi nagbabago, siya pa rin yung Diyos ngayon na siya mo tinatawagan. Kaya gusto kong isipin mo dito na si Abraham, the last option was to move on. Pero hindi siya basta nag-move on. He understood it well na ang Diyos ay mabuti, hindi niya hahayaan ng aking anak ay mapahama. So, dito yung sinasabi kong the goodness of God. And number two, ito yung tinatawag kong the greatness of God. Hindi lamang yung kabutihan ng Diyos, kundi yung kadakilaan ng Diyos. Lalo ditong humanga si Abraham kung gaano kadakila ang Panginoon. Alam niyo kung bakit minsan ang bibigat ng problema dinadanas natin upang lalong maparangalan ng Diyos. Upang lalo siyang maitaas. Huwag mong iisipin na pag pinayagan na isang problema sa iyo, lalo na kung parang sobrang bigat, ay tingin mo pinabayaan na hindi. Ang layunin niyan,
Sabi ko, the greater the trials, the greater the blessing, and the more you will praise God. Mas marami ang matinding problema, mas matinding mga pagsubok, mas madami ang mga pagpapala na pinararating ang ating Panginoon. Huwag kang matatakot sapagat ang Diyos natin ay dakila. Could you imagine, habang nakasalang si Isaac, ano yung lumabas? Lumabas yung ram. Bakit lumabas yung ram? Tandaan nyo, pag pinag-usapan natin ang buhay nitong si Abraham, ang sabi dito ng Bible, siya'y sumunod. Kahit parang kung tayo yun, baka tayo nagtatanong na sa Panginoon, Lord, paano na? Lord, di ba bigay mo to, Lord? Lord, isa lang anak ko, Lord eh. Lord, paano na yan? Baka mamaya magpakaligaw-ligaw ka ba para sabi mo, Lord, hindi ko nakita yung Mount Moriah. Babalik na lang ako next week. Wala, baka nga mga tuwiran ka na eh. Baka sabi mo, ay hindi na ako tutuloy dyan. Pero alam niyo, nakakatuwa dito. Ipinakita ni Lord yung kanyang kapangyarihan. Alam niyo kung ano dito yung greatness of God? Na instead of His Son, yun ang gusto kong sabihin, na dapat sana ay mapapahamak ang kanyang anak, pero pinalitan ito ng tupa ng ating Panginoon. Kaya nga, isipin niyo mabuti. Alam niyo ba yung instead of, yung siya dapat, pero hindi nangyari? Isang pruweba ngayong gabi. Bakit kayo nasa Wednesday Word? Bakit kayo nandito? Nandito ko nga, kaya lang, naka-off cam ka. Pwede naman ngayong gabi, nandun tayo sa ICU. Ang dami ko kilalang mga kaibigan ngayon. Iba nasa East Avenue Medical Center. Iba nagpapa-pre-request ng healing. Yung iba hindi makahinga. Pero wow, ikaw ang sarap ng buhay mo. Nasa Wednesday Word ka. Nakikinig ka. Kaya nga lang, ayaw mo mag-on cam. Naka-off cam ka lang kasi nakataas ang pamo. Ha? Nakahiga ka. Please don't treat this Wednesday Word lightly. Pag sinabi natin on cam tayong lahat. Hindi pwede yung kokonti lang. So dito mga kapatid, makinig mo kayo mabuti ha. Ang kadakilaan ng Panginoon ay hayag na hayag na sa kabila ng kanyang anak na si Isaac ay mapahamak, ay sabi ng Bible, instead of his son, may ipinalit siya. Hindi na mapansin na ilang beses na kayo muntik ng masagasaan. Imbis na kayo ay mapahamak, hindi kayo napapahamak. Kasi nga, may ipinapalit. May mga instead of you, ang Diyos ay nakikialam upang hindi ka mapahamak. Ngayon, isipin niyo mabuti, gaano kadakila ang Panginoon sa iyo? Di ba ang dami mong testimonies? Nasaan na yun? Bakit na parang nanghihina sa iyong pananampalataya? Di ba ang dami mong testimonies? Sinare mo pa nga sa church? Sinare mo pa nga sa cell group? Sinare mo pa nga pag kayo na lang magkakaharap? Bakit parang nanghihina ang iyong pananampalataya? Pag may mga bagay kang hindi maintindihan, katulad ni Abraham, the only option is to move on. Magpatuloy at hawakan ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, go to the Mount of Moriah. Pinalalakad siya. Anong gagawin? Ihandog mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak na aking pinakamamahal, na iyong rin pinakamamahal. Pero sabi dito ng Bible, ang hirap tanggapin noon. Kaya sabi ko, saan galing yung idea na babalik kami? Paano niya naisip na makakabalik siya? Well, yung karanasan niya. Sabi ko nga, kita niya sa kanyang karanasan na ang Diyos ay mabuti, yung goodness of God, at nakita niya yung greatness of God. Kumusta ka? Anong mga pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ang hawak-hawak mo? Na siya nagmo-motivate sa iyo to keep going, to keep moving on. Ang dami nating pwedeng alalahanin, ang dami nating pwedeng balikan, pero bakit pinapayagan mo na yung panghihina ng kalooban ay maranasan mo? Don't. Si Abraham, hindi alam ang gagawin. Pero ano ginawa niya? He moved on. Kaya mga kapatid, pag parang hindi mo na alam ang gagawin mo, the best option is to move on with God. Ano ang utos sa mga panahon na hindi mo maintindihan? Walang iba kundi sundin ang Panginoon. Pangatlo, so pinag-usapan natin, when moving on is your last option. Last option niya ang moving on. So dito, mapapasin nyo, nung si Abraham ay sasaksakin niya na yung bata, pero sabi ng anghel, huwag mong saktan ang bata. Ngayon na ipakita mo na hindi mo kayang ipagkait. Wow. Nakita na
nakita ko na, sabi ni Lord, na hindi mo kaya ipagkait ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. What are you holding on? Ano yung mga hinihingi sa iyo ni Lord na hindi mo kaya ibigay? God said, anak, akin na yan. Ayaw bitawan eh. Anak, akin na yan. Ayaw mong bitawan. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Ayaw mong bitawan, bitawan mo na. Why? Ito sabi dito ng Bible, pag binasa ninyo, natuwa ang Panginoon, kaya on the second time, sabi dito ng Bible, I will surely bless you. Dahil ipakita mo na hindi mo kaya ipagkait. Sabi ng Bible, on the second time, the angel of the Lord came. Bakit? Natuwa siya kay Abraham. Ano ang resulta pag ang Diyos natutuwa sa atin na tayo sumusunod kahit tayo ay nasasaktan? Ang sabi ng Bible, I will surely bless you. Ano yung pangatlo? Yung gladness of God. Pag ang Diyos natuwa sa iyo, na kahit nahihirapan ka, sumusunod ka, hindi pagkakait ng Diyos din ang pagpapalang nararapat para sa atin. Kaya dito, sabi niya, naipakita mo na. Grabe ka, Abraham. You even had to, sabi niya, slay your son for the sake of obeying me. Pero sabi niya, huwag mong saktan ng bata. Naipakita mo na. Kung minsan alam niyo, gusto lang makita ni Lord kung hanggang saan ka susunod. Kung minsan gusto lang makita ni Lord kung kahit ba nasasaktan, susunod ka pa rin. O kahit nahihirapan ka, susunod ka pa rin. O kahit hindi mo maintindihan, susunod ka pa rin. Kahit ang bigat-bigat ng kalooban mo, susunod ka pa rin. At dito sabi ng Bible, dahil naipakita mo na, I will surely bless you. To solve a problem is to obey the problem solver. Para masunod o kaya magamot ang mga problema, ang mga sitwasyong pangit sa atin, kung gusto mo maayos ang problema mo, sundin mo yung utos na nagbibigay ng solusyon sa mga problema mo. He is the problem solver. Pero isipin niyo mabuti, sabi rito ng Bible, marami sa atin, kapag nahihirapan, parang ayaw nang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, think about it. Pag-isipan mo, ano ba sabi ni Lord sa iyo? Isip kang mabuti. Planning to give up? Plano mo nang bumitaw sa ministry? Ayaw mo nang mag-church? Nahirapan ka na? Why? Tandaan nyo, when you feel struggling, the best way to do is to move on. Wala ka na magagawa dyan. Walang Kristiyano nagtagumpay sa Christian life niya na hindi kumilos. Pinag-pray niya ang kanyang spiritual life, nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, at kahit nahihirapan, nananatiling nagtatapat sa Panginoon. Ang Diyos ay nakita yon at natuwa sa iyo. Ang sabi ng Bible, I will surely bless you. God has His own ways. Huwag mong questionin yung mga pagkilos ng Panginoon. Marami siyang pamamaraan. Pero ang Panginoon, marami na rin na ipakita ng kanyang kapangyarihan. So ngayong gabi, what are your plans? Anong utos ni Lord na parang hirap kang sundin? Tandaan mo, your last option is moving on with the Lord. Hawak ang pangako niya na nagsasabing, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. At kung ano man ang yung pinagdadaanan ngayon, meron sinasabi sa Lord, anak, release mo yan. Stop holding on to that. Hindi yan para sa'yo. Bitawan mo yan, anak. Holding on is believing that there's only a past. So, anong ibig sabihin natin? Ang pananatili mong hawakan ng bagay na gusto na pabitawan sa iyo ng Panginoon, ayaw mong bitawan, ay lalo ka lang naniniwala na mayroon pang nakaraan, mayroon pang past. But in Christ, letting go is believing that there is the better future. Ibig sabihin, pagka kay Kristo, pag nilet go mo yan, nilet go niya si Isaac eh. Nilet go niya si Isaac. He believed
that there is a great future. Pabalik kami. Ihandog namin yan, okay, sige. Pero babalik kami. Sasamba lamang kami sa dako roon. Ganda, di ba? Nilet go niya. Pero kitang-kita nyo ang pagkilos ng Panginoon. Sinaksak, hindi natuloy. Ano ang sinukat? Ang kanyang pagsunod. Ang kailang kasusunod. Kapag ikaw ay nahirapan, nasasaktan, maraming tanong kay Lord, minsan parang ayaw na natin magpatuloy. Tandaan nyo, the last option for us is to move on with God. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word.